Mapalad ang mga taong palaging naghahanda ng sarili sa oras ng kamatayan dahil magsisikap siya palagi na gumawa ng kabutihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay vigilance. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, lahat ay may wakas. Lahat nagtatapos, lahat naglalaho. Ito yung isang realidad, ito yung katotohanan dapat nating tanggapin at maunawaan. It is the painful truth na lahat tayo ay hahantong sa katapusan. Kaya nga ito yung binibigyan din dito sa ating gospel ngayong araw na ito in connection with the previous gospels, na huwag tayo mag-invest ng yaman dito sa mundo, kundi higit sa lahat mag-invest tayo ng yaman sa langit. Kung ano man ang meron tayo sa buhay na ito, gamitin natin para magpayaman sa langit. Hindi magpayaman dito lang sa lupa, kundi magpayaman sa langit. Invest in good works, in good deeds, no? Invest in relationship, good relationships. Invest in promoting peace, love, justice, truth. Napakahalaga nito. At ito yung investment natin sa kabilang buhay. Gamitin natin lahat ng meron tayo to invest good things, spiritual treasures sa buhay na walang hanggan. At ngayong araw na ito yung sinasabi ng Panginoon, be vigilant, be alert. Why? Dahil tayong lahat mga stewards lang. Tayong lahat mga alipin lamang. Tayong lahat mga utusan lang. Tayong lahat mga pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Tulad ng isang alipin na naghihintay sa pagdating ng kanyang amo na dumalo sa kasalan, hindi siya matutulog hanggat hindi bumabalik, hindi dumarating ang kanyang amo. Magsisindi siya ng kandila at habang naghihintay, siya ay gising, hindi tulog. Kaya nga pagdating ng kanyang amo, bubuksan niya ang pintuan at sa tuwa ng amo, sasabihin pa nung kanyang amo na, kumain ka na ba? Umupo ka dyan at paghahandaan kita. Alam nyo, napakapalad ng ganong klaseng alipin na laging handa. Matatagpuan ng Diyos na laging handa. At ano ba yun? Yung pagdating na yun ng Diyos, pagdating ng amo, ito ay tumutukoy sa ating kamatayan. We do not know the time, the hour, the date, or the place, the how, kung paano tayo mamamatay. But the truth is, mamamatay tayo. Kaya napakahalaga that we are always ready. Napakahalaga raw na tayo palaging handa. At kapag tayo ay handa, ano ba ibig sabihin ng pagiging handa? Ibig sabihin, tayo ay gumagawa ng kabutihan. Ginagawa natin kung ano yung
nararapat, kung ano yung totoo. Tayo nagmamahal. Tayo ay may malalim na relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ito yung paghahanda natin. Napakahalaga that we are always ready para anytime, anyhow. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ang kamatayan bigla-biglang dumarating. And that is why we must always be ready. Spend in good works, good deeds, in good relationships. Kaya nga mga kapatid, kapag daw tayo inatagpuan ng Diyos na handa, tayo yung pagsisilbihan ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Dadalhin tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Mamahalin tayo ng Diyos ng lubos-lubusan. Mga kapatid, magandang tingnan at tanungin natin ang ating mga sarili. Paano natin inihanda ang ating sarili sa pagdating ng kamatayan sa buhay natin? Sa pagdating ng Diyos sa buhay natin. Mahalaga na nagsusumikap tayo. Huwag nating hayaan na tayo'y makatulog, na tayo'y makapagpabaya sa buhay pananampalataya sa ating relasyon sa Kanya. Maging handa palagi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming makapaghanda araw-araw sa pagdating ng oras ng aming kamatayan upang sa ganoon, kami matagpuan mong nagmamahal, gumagawa ng mabuti at karapat-dapat makiisa sa iyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains. For in the word of God, fears fade. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Hear what God has to say.